JR, pero ang apat na beking kasama natin ngayong umaga, sinasabi na pinupuntahan mo sila, nakainuman, parang lumalabas, kinukulit mo sila, JR. Una, si Kiko, nag-inuman kayo. Apo. Okay. Sumunod, si Grazilda. Pinuntahan mo sa bahay. Nangiram lang po ako sa kanya noon. Pangatlo, si Mina, JR. Sinabi na nga nila eh, umamin ka na. Hindi ka naman makukulong eh. Si Kale, nagsisinungaling din. Ay, hindi naman dinay si Kale, Cha. Grazilda, nagsisinungaling din. Ha? Din sa kanya po, pinagbigyan ko na lang eh. Pinagbigyan mo na lang. Si Mina, Wala po. so sinungaling din si Mina na inom lang ang katapat. Apo. Pero kayo, ni Kale, meron daw kayo sexual relationship. So yun nga ang meron kayo. Kasi hindi mabigay ni Edel. Minsan o. Minsan. Pero narinig mo ba na sinabi ni Edel na kaya ayaw niya na magtalik kayo dahil ginagamit lang niya ang utak niya na ayaw niyang magkaanak pa muna kasi wala kang trabaho. Naisip mo yon? Wala rin naman po siya kausap pa ako. Lagi naman po siyang may contraceptive eh. Hindi naman po siya nagkukulang ron. Siyempre, bilang lalaki, may pangangailangan din ako. Oh, pero bilang lalaki may responsibilidad ka rin. At yun ay magbuhayin mo ang mag-ina mo. Na kahit na nakasandal ako sa magulang ko, may ginagawa pa rin naman ako eh. Meron naman daw pala. Hindi ko po alam kung saan galing yun. Yun nga lang, hindi ko alam kung saan galing. Baka sa mga bakla niya. Paalala rin sa'yo, Edel at JR, hindi tayo habang buhay ay mga bata. Meron kayong anak, meron kayong isang malaking responsibilidad. So yun ang dapat pagtuunan ninyo ng pansin. At para tuluyang magamot po ang hapdi at sakit na sanhi po ng mga hindi pagkakaunawaan ng ating mga bisita ngayong umaga, sila po ay kakausapin ng ating pong mahal na trio tagapayo. Oo, kasi minsan yan ang epekto, lalo na minahal mo o baka mahal mo pa. Opo, mahal. Ngayon, Siyempre, may anak po kami. Alang-alang po sa anak ko. Meron ka nakikitang parang mali nung kinakasama mo, nung asawa mo, gagawa ka na rin ng hatbang na mali. So wala ba kayong plano sa buhay? Walang direksyon? Hanggang dito na lang ba? meron naman po. Sa ating pong mga bisita, bago lang tayo magtapos, meron pang mensahe sa inyo ang ating trio tagapayo. Attorney? Sana maintindihan ninyo, iisa lang ang buhay natin na ibinigay sa atin ng Panginoon, huwag nating abusuhin ito. Kundi dapat ay pagsikapan natin na magamit natin ito na may pakinabang. JR, meron ka ng responsibilidad. Kung totoong meron kang malasakit sa iyong anak at dito sa kinakasama mo, kinakailangan baguhin mo na. Gayon din sa inyong apat, sana maisipin nyo rin ang maaring kahinatnan kung hindi ninyo maiwasan ang mga bagay na ito. Yun lamang. Mataas ang hope ko na magagawa ni Edel ang sinabi niya. Kasi among other things, ang sinabi mo ay inamin mo naman na nagsusugal ka at gusto mong magbagong buhay. Edel is clinically depressed. Ito ay isang mental disorder na tinatawag na nangyayari kung super stressful ang buhay na alam mo napakasakit yung nangyari kay Edel. Bakit ko naisip na clinically depressed si Edel? Kasi tingnan mo, kahit nagalit siya ng konti, wala nang
Wala nang galit. Tinanong ko kay Edel kung nakakatulog siya. Hindi. Kung nakakakain siya, minsan nawawalan siya ng gana. Lahat ho ito ay simptoma ng clinical depression. Maraming makakatulong para mawala ito. No? Hindi lang gamot, although nakakatulong na gamot, pero maraming bagay. At palagay ko, JR, kasi isang bunga ng stress ni Edel ay ang inyong pagsasama. Palagay ko kung talagang magbago kayong dalawa, that will do a lot to lift up the depression. Sama maging tunay na partner kayong dalawa ni Edel sa buhay. Kale, Griselda, Mina at Kiko, kung kayo ay nagnanais na tumulong sa inyong kapwa katulad ni GR, ay dapat wala pong iniintay na kapalit sa iyong pagtulong. Pero hindi ito magpapatuloy na ganito kung may pagbabago sa inyo. Spito, galang, at paggawa ng matuwid ayon sa kalooban ng Diyos. At ang pagbabago ko namang hinihiling para kay JR, ang unang hakbang na ang tao'y magbago ay ang pag-amin sa kanyang kasalanan. Aminin mo ang pagkakasala dahil po sa susunod na panahon na nariyan na naman ang tukso. Alam mo na, nangyari na ito sa aking buhay. Hindi na ito mangyayari ngayon dahil alam ko na ang aking ginagawa. Thank you very much sa ating pong mahal na trio tagapayo. Edel, ano ba ang iyong magiging desisyon matapos mong marinig ang lahat ng mga pangyayaring ito sa iyong kinakasamang si JR? Willing naman po ako na magsama kami ulit kasi yun nga po, may anak po kami. Saka sana po magbago siya kasi ako po sa sarili ko po, yun nga nakita ko po rin yung kamalian ko, magbabago rin po. Nare-realize mo ba na nasaktan mo si Edel? Alam mo ba yun? Naisip ko rin naman po yun. Namin ko rin naman po marami ang pagkukulang. Pero salamat, tinanggap mo ulit ako. Simula ngayon, babago na ako. Ano man yung mga pagkukulang ko, gagampanan ko na. Ano yung responsibilidad ko sa inyo ng anak ko, sa ating tatlo. Magiging maayos yun. So, JR, papaano na kayong dalawa ni Kael? Ni Kale? Pwede naman po kami maging magkaibigan. Pero huwag na kayo mag-inuman. Pwedeng magkaibigan, pero sabi nga ni Hans, huwag nang mag-inuman. Kale, tinapos na ni JR ang sa inyo, kung ano man yon. Sa akin po, okay lang po. Kasi may pamilya naman po siya. At saka may boyfriend ka. At may boyfriend ka pa. Oh, naku te, baka mamaya ang bait-bait sa'yo yung boyfriend mo nang dahil sa nangyaring ito, mawalan ka pa ng matinong boyfriend. 'Di ba? So, papaano na kayo ngayon, Kiko, na magkakaibigan? Okay naman po. Humingi naman din po ako ng dispensa sa kanya. Mapapatawad din po. Doon sa nangyari, Kayla. Mas tinitreasure ko yung mga good times na pinagsama namin kesa dun sa pangyayaring to. Kesa itong bagay na to yung sisira sa pagkakaibigan namin. Kaya ko siyang patawarin. Nasa na yung suki card? Isoli na daw, sabi ni ate. So, JR, sana talaga kunin mo itong pagkakataon na ito. Sana nakatulong kami kahit paano na maliwanagan ang pag-iisip mo na may responsibilidad ka sa iyong anak, sa iyong kinakasama, di ba? Binigyan ka niya ng isa pang pagkakataon. Sana pareho kayong magbago para sa isa't isa. At sana simula na to ng magandang pagsasama ninyo. Maraming salamat sa ating mga bisita. Amin na tayo, mga kapatid. Sa bawat paligsahan, may Magic 5 po tayo na tinatawag. At kung gusto mong maging 4th place, ugaliin mo na maging tapat ka sa iyong mga kaibigan.
matutong pahalagahan ang inyong pinagsamahan at para naman mapasayo ang third place, dapat maging tapat ka sa iyong kinakasama. Hindi po tama na humanap ng iba, maibsan lang ang inyong mga pangangailangan. Makukuha mo naman ang second place kung ikaw mismo ay marunong magsumikap para matupad ang ating mga pangarap. Kailangan pamilya ang number 1 sa puso natin para maiuwi ang corona ng first place. Maging responsable naman sa tungkulin na iniatang sa atin, kaya kung gusto mo naman na tingalain ka at kilalanin bilang title holder. Maging mabuti tayong kaibigan at partner ng ating pong mga mahal sa buhay. At para naman sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, walang sinuman ang makakapagsinungaling sa matang nagsasabi ng katotohanan. Salamat sa aking co-host na si Hans Mortel at salamat din sa inyong lahat mga kapatid sa pagtutok nyo as always. Dance Squad, thank you din sa inyo. Ang makikisig na sina B1 at B2. Ang pinakamamahal nating trio tagapayo. Ang ating po mga certified sausawero at sausawera. At bago lamang tayo tuluyang magtapos, nais lang po namin ipaalam sa lahat po na kailanman ay hindi po tumatanggap ng bayad at hindi po nagbabayad ang face-to-face upang ang ilan po sa ating mga kapatid ay maging bahagi ng programa, mapa-audience man sila o bisita. Nais din po naming liwanagin at paninindigan po na ang lahat ng inyong napapanood ay hindi po gawa-gawang mga kwento o scripted. Ito po'y pawang katotohanan, ang lahat po ng inilalahad namin dito at kami po ay may pinanghahawakang katibayan sa lahat po ng aspeto ng kwentong aming ipinalalabas. Mga kapatid, maaari po ninyong i-report o isumbong sa amin ang mga tao pong nagpapanggap na kabahagi po ng aming show at makakasiguro po kayo na agad po naming aaksyonan ang kasong ito. Kaya po, mag-ingat po tayo mga kapatid at maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po muli, ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami na laging nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Biyernes sa Barangay San Nicolas, Pampanga. Akala niya tatanggapin ko naman silang dalawa. Ninang loves inaanak, kaya si nanay hindi makapayag. Ano magagawa ko? Yung mahal kong anak mo. Pogi ba siya? Oo, pugi. Subukan niyo kaya. Nakakita ka lang ng masanting. Advice ko kay Nonoy, maraming magagandang kapampangan, no? Dito na lang. Nung kumatok sa kanilang bahay, puso niya ang kanyang binuksan. Pininang ka, humihingi ng aginaldo. Pero, anong aginaldo ang binigay mo? May pinangako ba si Nonoy sa'yo? Meron po. Ano? Maglalaban daw niya ako sa nanay niya.